O kailangan nyo na naman ang kwento, utang na loob. Araw ngayon ng linggo. O baba muna, baba. Karoon tayo ng kaunting isipin. Una, sino katoliko? Taas ang kamay. Okay. Sino hindi katoliko? Taas ang kamay. Okay. Ano yan, mga born again? Born again. O walang kinikilalang Diyos. Okay lang sa akin yan. Gusto ko lang malaman yung risk ko pagka nagkukwento ako. O, ikli lang ha. Puzzle. Bakit? Ano sabi sa atin mga Katoliko? Katoliko ako ha. Sino raw si Satanas? Devil, the king of the devils. Yes? Saan daw nanggaling si Satanas? Anong origin? Ano sabi sa atin sa religion? He was a archangel. Ano? A fallen angel. Right? Archangel yan eh. Nasabi ay disobedient. Ang tanong. So, sino mas mataas? Ang ating Diyos o si Satanas? Sagot. Ang ating Diyos. Tama? Bakit ang kapal-kapal ng mukha ni Satanas na makipag-usap kay Lord? At more importantly, kasi tayo naman nakikipag-usap din, di ba? Nakikipag-usap din. Hindi naman tayo kasing evil ng devil, di ba? Di ba? Ba't siya kinakausap ng Diyos? Oh, oh, online. Bakit? Ayan na naman tayo ah. Ma'am, araw na araw ka ng linggo kung ano naman pinapasok mo sa amin. O ano? Hula, 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 hula. Sabi ng pare ng isang araw. May mga bagay na hindi ka maiintindihan. Bakit mo sasagutin yun? Diyos ka ba? Diba? Sabi nung, tinanong ko sa Facebook yan eh. Sabi ko doon, may nag-PM sa akin, kahit sabi ko, wag na raw sagutin kasi hindi naman tayo Diyos. PM sa akin, born again. Ang sabi doon ng kanya, tinanong niya sa kanyang pastor, at ang sabi ng kanyang pastor ay ganito, ginagamit ng Diyos ang demonyo to purify us. Nasabi niya, eh, tutuksuhin ka, di ba? Tapos magkakasala ka. Tapos magsisisi ka. Ano masasabi mo tungkol doon? Ano masasabi mo tungkol doon? Laksan mo naman. Bigyan mo para marinig ng mga taga-online. Hindi pa nakapagsimba yung mga yan eh. Mamaya, ewan mo kung iisipin yan pag nagsimba. Ha? Ano? Sa opinion ko, ma'am, tama. Para magkaroon ng balanse between ang mabuti at masama. Siya kakausapin. Tingnan mo, kinakausap siya. Noong panahon ni Job, kinausap siya. Ay nakipag-usap si Devil. Nakipag-usap si Lord. Ba't ka makikipag-usap yan eh? Mas mataas ka kaysa doon. Ay bad ka. Ano yun? Ikaw, kung bad yung isang tao, kakausapin mo pa. Bad yan sa'yo? Disobedient yan sa'yo? Kakausapin mo ba? Magsalita ka dyan na magsalita, hindi ka kausapin. Hello? Tapos sabi mo, ginagamit ko siya para i-purify yung supposedly mahal ko. Oh, ano? Online, may sasagot?
Akala nyo hindi ito related sa ano eh. Gumana ang utak mo, gagana ang utak mo sa ating exercises. Ito rin yung dahilan kung ba't mahaba ang oras ko sa inyo kaysa sa actual, ano, extra session na nga lang to eh. Ano? Talo na yung, ano mo? Talo na ba? Talo na yung kayong dalawa ni Born Again. Oh, sige. Anong sagot? To punish the devil, you will talk to him if you were God. Abay, siniswerte siya, kinakausap ko siya, di ba? Kung ako ang Diyos, ang swerte mo naman, kinakausap kita. Hello. Di ko nga kinakausap yung mga tao eh. Oh, akala lang nila kinakausap ko sila through other means. Ikaw kinakausap ko, recorded pa sa Bible. Tama ba yun? Mm. Yes, ito naman. Laksan mo naman. Ay, tama-tama ito, class, kasi ngayon ay mahal na araw. Mga panahon ng mahal na araw, tama ba? Hmm. Eh, kung ganun Anong po ginawa yung ng devil nitong panahon na to? Na nagpa-fasting si Jesus. nananadya. Kinausap niya, di ba? Kapal the face. Where do you get that? Kapal na mukha. Yes. Ma'am, kung ganun yung logic nyo, edi... Kaya pakikinggan ko lang ito, class. Ay, sorry po. Kung ganun po yung logic nyo, edi kakausapin ni Lord si yung devil para i-trigger pa siya. Para Kasi, i-save yung devil. no, no po, para i-trigger pa. Kasi 'di ba kung yun ang goal niya na mag-purify, edi Yun sinong... nga eh, naniniwala ka na ang goal is to purify you eh. But you were already saved. If you are to believe. O at that time pala, hindi pa saved. Ano? But you were supposed to be saved. Why? Bayaan ko lang, hindi ko kausapin. Tama ba? Ba't hindi nakausap? Yun po yung sagot ko. O kaya, inano ng tanong ko eh, bakit kinakausap? Yes. Sandali, marinig naman yung mga taga-online, hindi nag-participate to. Ma'am, sa answer, may sagot po. Ha? May sagot? May sagot ba? Sandali, ito muna sagot na isa. Tingnan natin. Nasaan? To serve the purpose of salvation. The purpose of salvation you were saved when Jesus died on the cross. If you are to believe. Yes? You were saved. Behe akin ng mga to. But why? Would you have, if you were God, why would you talk to that evil who makes things difficult for you, who meddles in your creation? Ay sabihin na pinagkakasala kayo para kayo mag-save, kayo ma-save. Hindi Ang hirap kaya magpadala lagi dito ng magpapakamatay sa krus. Di ba? Mulat sa pulyan, doon pa sa Garden of Eden. Ang lakas na ng loob. Pumasok doon, di ba? Sagot. Anong sagot? Mga abogado. Ano? Ha? To test our faith daw po. Insecure ba ang Diyos? Tayo ba yung mga laruan? Paniwalaan nyo ngayon na tayo yung mga laruan lamang ng lumikha. Uy, tingnan ko nga kung ito talagang may faith. Ganon. Wala sa ibang ginagawa sa buhay. Naiyak naman ako sa inyo. Sir, na ako'y laruan lamang. Diba? Yun ang paniniwala nyo. Yes.
Tingin ko po dyan, ma'am, tinatry pa rin siya Taksa mo naman i-reform. kasi. Sorry po. Alam niyo naman nakamask ka, di ba? Tinatry pa rin i-reform ni God si Satan. Kasi yung tinuturo po, yung grace ni Lord, never ending yan. So, even for the most deplorable such as Satan, meron pa rin grace kahit na sobrang detestable Sige, gusto niya. niyang i-save si Satan. Yes po. Napakasimple lang yun, Iha. I forgive you. Come back. Kasi the purpose, matagal kong tinanong, bakit kinakailangan pang mamatay sa krus si Jesus? Kung gusto mo lang naman i-save ang tao. Oh, everybody, you're forgiven na. Hindi na ako galit kay Ana at kay Eva. Total, di nyo naman inaminana yung kasalanan ng mga yon. Wouldn't that have been easy? Yes? So bakit kinailangan mamatay si Jesus sa cross? Baka dami ang tanong, no? Di kayo nagtatanong ng ganito, no? Ako ay Katoliko. Buti hindi ako tinatanggal. Kasi kung born again, matagal na akong tinanggal. Okay na, nakukuha nyo? Humihingi pa kasi kayo ng kwento para lang magsimula tayo na kayo medyo nakangiti. Ngayon, ano na kayo, nakakunot na kayo ngayon. Eto. Ang sagot muna dun sa bakit kailangan ipako sa krus. Actually, it's not the ipako sa krus. Ipako sa krus is something that is spectacular. Seen by a lot of people. Yes? Very important. Very important. Kasi dati, teka, dito na ako. Dati, para sa mga latecomers, bigyan mo sila ng ano, puntahin mo sila sa labas, baka sakaling may masagot sila doon. Kasi sermon pa ako ngayon kasi linggo. Hindi, ang mga to humingi ng kwento. Binigyan ko ng tanong. Labas muna kayo. Doon. Pakibigyan sila ng ng lugar, okay? Una, hindi naman naubos ang propeta, tama? May mga propeta. Tapos, ang ginagawa, pinapatay ang propeta. Tama. Nagkaroon ng punto, hindi ka pa ba tapos? Bagong dating ka rin, sige, go. Oy, sandali lang to, baka mapasarap kayo dyan. Ano mga milagro? Nag-divide ng Red Sea. Ba, mahirap gawin yun, ha? Ano pa? Yung si Noah, milagro din yun. Napasunod ba ang tao? Parang hindi. Anong basa ng tao? Na violent ang Diyos. Lahat na lang ng bagay na ginawa nila ay ibiniblame sa Diyos. Na Diyos daw may sabing pagpapatayin ng mga to. Diyos daw may sabing, hindi, mali. Tama. So, yun ang paniniwala. So, you want something spectacular. You want your people to change the way they see you. Yes? Yes? And you have to have somebody who is credible. Somebody who will perform miracles. Yes? At dahil ang tao ay masyado nang sanay sa mga milagro, you have to have the ultimate miracle. And what is the ultimate miracle? That will make this entity credible is not the death on the cross. It is, it's not the coming. Kasi pag coming, tapos na eh. Judgment day na yun eh. What is the ultimate miracle? The resurrection. Kasi hindi pa nagagawa yun.
Hindi po nagagawa ng mga prophets yun na namatay tapos buhay. So you choose the ultimate miracle. And therefore, if it is to be a resurrection, you have to die. Yes. No resurrection without dying. And since it has to be really spectacular, you get the dying viewed by a lot of people. So everybody knows that Jesus died. Yeah, yeah. Ano? Oh. Oo nga. Anong sagot? Hindi, ang pagdating ay hindi pa mangyayari. Kailangan mo, what is the objective? What is salvation? Salvation is a change of faith. It is conversion. Kasi pag pinuntahan mo yan sa second coming, kung totoo magkakaroon ng second coming, judgment day na yon. You give a chance. You give a chance for your people, your creation, to change the way they think, the way they believe. So you get, oy, o sino sa atin yung pagbababa at pagpapapako sa krus? Eh di ikaw pinakabata, you go. It has to be spectacular. So the salvation came with the change, with the conversion into the faith which believes that God loves us instead of God is angry. Kuha niya? Oh. Yun yung salvation na sinasabi. You just have to keep at it. So what is the use of talking to the devil? Hindi naman tayo Diyos, hindi natin alam kung ano iniisip niya. Oh, ano bang sabi? Let us create man in our image and likeness. So you can attempt. You might not be perfect, but you're less than your creator, but you can think. Ay, magagalit kayo sa aking sagot sa unang tanong. You want to hear my answer? O bakit kinakausap ng Diyos si Satan? Di nga siya nakikipag-usap sa atin. I-love niya tayo. I am the Lord thy God. Thou shalt, naku, ba ako magkasakit nito? Have other gods before me. Yes? Ano tong commandment na to? Oy, kung magte-text ka doon ka sa labas, may tinitingnan ka sa ano, nasagot? Sa online? Oh, labas ka. You asked for this. You were all downcast kanina. No, ano ngayon? Anong sabi ng mga born again? Kami mga Katoliko ay sumasamba sa bato. Yes? Hindi tayo, Katoliko ka ba? Hindi tayo sumasamba sa bato. Mahina lang ulo namin. Kailangan namin ng representation. Kami kasi katalino nyo. Na kahit hindi nyo nakikita, nagdadasal kayo. O kami, dahil marami kami, normal kami, kailangan namin ng learning aid. Tama? Kailangan mo ng visual aid. Visual aid lang yun. This is not about saints. This is not about graven images. This is about other gods.
Ma'am, ibig niyo sabihin, hindi nag-iisa ang ating God. Yung God natin nag-iisa kasi siya nag-create. As far as we can know, siya nag-create. Whole galaxy, the whole universe. How many universes are there? So it is entirely thinkable that there are other gods who created other beings. Para lang sa laboratory. Ito project ko, yan project mo, yun project. Eh pag kinreate ka ng God natin, hindi ka sasamba doon sa God na yon. At sino si Satanas? Kung susundan mo yung sinabi ko, baka isang God din siya na unproductive. Kaya tayong ginagalaw. Kaya siya kinakausap kasi kulig. Hello? Ma'am, ano ka na? And this still holds true. I am the Lord thy God because I created you. Thou shalt have no other gods before me. Because they created other things. And this guy, or whatever his gender is, does not create, he just destroys. Oh, ano, he's not a fallen angel. He's a fallen God. He's a fallen colleague. Na walang creative juices, walang parang kung sa did you see Wacky Races? Hindi niyo alam yung cartoon na yun nung bata pa ako. Wacky Races, may race yan. Tapos may isa doon, si Dick Dastardly, na ang trabaho niya lagi guluhin lang yung iba. Hindi to do his best, but guluhin yung iba. Lagi siyang talo. Kasi hindi niya gamitin yung yun ang ginagawa ng isa. So nakikipag-usap ang ating God. Nakuha nyo? Does that violate any of the commandments? No. And I think that you guys are barking at the wrong tree. It is not the saints which we don't worship, who we don't worship. Not the Santo Niño that you should warn us against. It's about going to this other God or some other God that we don't know of because we're just in a bottle. And the other one is kilometers away doing research. No. Nangingiti ka na. Nangingiti na kayo. Challenge ba ang faith? Hindi challenged ang faith. Ang challenge, actually, doesn't challenge anything. The challenge is saying, iisa lang. Tama lang sabihin, iisa ang Diyos natin. Tama? Pero huwag niyo sabihin na iisa ang Diyos. Kasi sinabi niya. Pag naging abogado. Credible ba aking argument? Does it make sense? Does it violate your sense of faith? It does not. And that's the kind of lawyers you should be. Makahanap ka na, ito. So, it's in the Bible, isn't it? So it's in the code. Did I violate it? No. I what? Reanalyzed it based on certain given facts, which is that our God talks to the devil. Ayan na. Number 1,